Mothership drone ng Ukraine, kayang buwagin ng lahat ng tangke ni Putin. Ukraine has carried out coordinated drone attacks at several military air bases deep inside Russia in a plot that Kyiv says took months of secretive planning. Tahimik pero mapanganib, ito ang bagong sandatang ginagamit ngayon ng Ukraine laban sa Russia. Isang drone na hindi lang basta lumilipad, kundi may sarili na ring utak at diskarte. Sa halagang mas mura pa sa isang missile, ay kaya nitong gumawa ng pinsalang hindi inaasahan. Kaya ang tanong ngayon, paano nga ba nakakatulong ang drone na ito sa harap ng matitinding pag-atake mula sa ere? At bakit ito tinatawag ng ilan na silent killer ng makabagong digmaan? Tara, tuklasin natin kung paanong binabago ng teknolohiyang ito ang takbo ng giyera. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa halos buong panahon ng digmaan sa Ukraine ay paulit-ulit na binibigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky kung ano talaga ang pinakakailangan ng kanilang bansa. Hindi ito tungkol sa salapi at hindi rin ito tungkol sa mga pangakong suporta mula sa ibang bansa. Ang pinakakailangan daw nila ay mga patriot. Pero ang tinutukoy dito ay hindi damdamin ng pagiging makabayan, kundi ang mga Patriot missiles o mga makabagong sandatang panghimpapawid na ginagamit para depensahan ang kalangitan ng isang bansa mula sa mga pag-atake ng kaaway. Ngunit ang problema ay sobrang hirap makakuha ng ganitong armas. Bukod sa sobrang mahal, ay sobrang bihira pa itong maibigay sa kanila. Kaya habang sunod-sunod ang mga malalakas na offensive ng Russia laban sa kanilang air defense systems, ay lalong lumalala ang sitwasyon ng Ukraine at lumalaki ang kanilang pangangailangan sa proteksyong tulad nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumabas ang isang balita na agad na nagpabago sa ihip ng hangin. Mismong mga kaalyado ng Ukraine ay hindi makapaniwala sa narinig nila. Isang maliit na kumpanya mula sa Ukraine ang lumitaw at nagpakilala ng isang ideya na tila kayang baguhin ng kalakaran ng digmaan. Ipinakilala nila ang isang drone na tinatawag na Mothership, isang uri ng unmanned aerial vehicle na ang presyo ay tinatayang nasa $10,000 lamang. Ngunit sa kabila ng murang halaga nito, ay sinasabi na kaya raw nitong tapatan ng kakayahan ng mga Patriot missiles na umaabot ng $5 million ang isa. Samantala, noong huling linggo ng buwan ng May ay lumutang ang ulat tungkol sa bagong technology na ito. Ang innovation ay sinasabing gawa ng isang Ukrainian company na nagsusulong ng makabagong paraan para lumaban. Ang drone na ito ay hindi ordinaryong lumilipad lang at bumabagsak sa target. Sa halip, ito ay may kakayahang magdala ng mas maliliit na drones na pwedeng ilunsad sa tamang oras. Dahil dito, binabago ng technology na ito ang mismong style ng labanan sa panahon ngayon. Gayun din naman, ang pinakamahalagang bahagi ng drone na ito ay ang pagiging mothership. Sa halip na isang beses lang umatake, ito ay kayang dalhin ng dalawang mas maliliit na drones na may sariling bitbit na pampasabog. Kapag malapit na ito sa mismong target, ay saka lamang nito paliliparin ng dalawa at iyon ang siyang mismong aatake. Ang pangalan ng drone na ito ay Gogol M at pinapatakbo ito ng artificial intelligence. Dahil dito halos hindi na kailangan ng tao para kontrolin ito habang lumilipad. Sa katunayan, malaki ang epekto nito sa Ukraine. Kung ikukumpara ang halaga ng isang Patriot missile na nagkakahalaga ng mula 3 million hanggang $5 million, ay sobrang layo nito sa drone na may presyong $10,000 lamang. Ibig sabihin ang isang drone lang ay halos 2% lang ng halaga ng isang missile, pero may epekto na halos kapareho. Pero ang mas nakakagulat pa, ayon sa taong responsable sa technology na ito na nagpakilala lamang sa pangalang, ginagamit na raw ito sa aktwal na operasyon. Ayaw niyang magbigay ng larawan o video bilang proteksyon sa mga detalye ng proyekto, lalo na at ayaw nilang malaman agad ng Russia kung gaano nakalawak ang abot ng bagong kakayahan ng Ukraine. Sa isang panayam ay ipinaliwanag ni Andriy kung paano gumagana ang system ng kanilang drone. Ang mismong mothership ay pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Kaya rin itong magdala ng dalawang FPV drones o first-person view drones na pwedeng lumipad hanggang sa layong 300 kilometers. Kaugnay pa nito, lilipad ng palihim ang mothership, dala-dala ang dalawang maliliit na drones. Kapag malapit na ito sa target, ay saka nito ilalabas ang mga FPV drones na may mga pampasabog. Dahil malapit na ang kanilang paglipad, ay mas tumataas ang tsansa na eksakto ang tama sa target at mas mababa ang tsansa ng pagkakamali. Dagdag pa ni Andriy, ang ganitong system ay effective para sirain ang mga nakapark na eroplano, mga air defense system ng kaaway, at maging ang mahahalagang infrastructures na ginagamit ng Russia.
Bagamat ginagamit na raw ito sa aktwal na mga operasyon, ay hindi pa nila isinasa publiko ang mga detalye kung kailan at saan ito ginagamit at marahil bilang paraan ng pag-iingat. Pero ang pinaka natatanging tagumpay dito ay hindi lang ang mismong pagsabog o pinsala. Ang tunay na tagumpay ay nasa likod ng technology ng drone. Dahil sa pagkakaroon nito ng sariling AI system ay hindi na ito kailangan ng tao para kontrolin habang nasa ere. Ang tawag sa technology na ito ay Smart Pilot, isang uri ng software na parang may sariling desisyon. Sa tulong ng mga sensors, camera, laser at iba pang kasangkapan ay nakakapagdesisyon ito kung saan dadaan. Kahit pa mawalan ito ng signal mula sa GPS o anumang radio communication. Dahil dito, kahit magpadala ng jamming signal ang kalaban, ay hindi nito kayang guluhin ang galaw ng Gogol M. Para rin itong sasakyang lumilipad na may sariling isip at layunin. Ayon pa rin kay Andre, isa sa mga susi sa tagumpay ng system na ito ay ang pagpapagaan ng kabuuan ng drone. Dahil dito gumamit sila ng LiDAR, isang technology na gumagamit ng liwanag para masukat ang paligid. Ito ang tumutulong para makalipad ito ng matulin at ligtas kahit sa mga lugar na hindi pamilyar. Samantala, ayon sa isang ahensya na nakatuon sa pag-aaral ng karagatan at kalikasan, ang technology na tinatawag na LiDAR ay isang uri ng advanced na kagamitan na ginagamit upang masukat ang distansya mula sa isang lumilipad na bagay patungo sa lupa. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga light poles mula sa isang laser. At kapag tumama ang mga sinag na ito sa lupa o sa isang bagay, ay bumabalik ito sa drone. At doon nababatid kung gaano kalayo ang isang location. At kapag ang system na ito ay pinagsama sa iba pang sensors, kabilang na ang camera na nakakabit sa mismong katawan ng drone, ay kaya nitong lumikha ng isang sobrang detalyado at napakatumpak na 3-dimensional map ng lahat ng bagay na nasa ilalim nito. Karaniwang ginagamit ito sa paggawa ng mga mapa ng baybayin at bundok, pero sa pagkakataong ito ay mas pinalawak ang gamit ng technology na ito para sa mas sensitibong operasyon sa gitna ng digmaan. Habang ang karamihan sa mga drone ay umaasa pa rin sa satellite o GPS para gumana ng maayos, ang Gogol M ay dinisenyong gumamit ng sarili nitong LiDAR system upang iskan ang lupa habang lumilipad. Sa simpleng salita, kaya nitong tukuyin ang mga bundok, gusali, sasakyan o kahit mga tao sa pamamagitan lang ng paglalabas at pagsukat ng mga sinag ng ilaw. Hindi lang rin ito basta ginagamit para makita ang hitsura ng paligid, kundi ginagamit din ito para malaman kung may panganib o banta na malapit. Ang isa pang kamangha-manghang katangian ng system na ito ay ang kakayahan nitong gumana sa halos lahat ng kondisyon ng panahon. Mapaaraw o gabi, maulap man ang kalangitan, malakas ang ulan o may usok at alikabok sa paligid, ay patuloy pa rin itong gumagana ng maayos. Dahil dito ay nagiging napaka-epektibo ang drone sa mga misyon na hindi kayang gampanan ng mga karaniwang kagamitan. Gayun din naman, isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng drone na ito ay ang paraan ng pagkontrol dito. Ayon sa isang operator na nakagamit na ng system, para daw itong video game kung saan kailangan lang pumili ng location sa mapa at ang drone na mismo ang pupunta roon. Hindi na rin kailangang hawakan o steer ng mano-mano ang drone habang lumilipad. Sa halip, ang operator ay bibigyan ng isang interactive na mapa na ginawa mismo ng drone habang ito ay lumilipad. Kapag may napansing target o lugar na dapat puntahan, ay pipindutin lang ito sa screen at kusa ng lilipad patungo roon ng drone na hindi na kailangang ibigay pa ang eksaktong ruta. Subalit ang ganitong level ng automatic actions ay hindi madaling gawin. Ayon kay Andre, napakahirap lumikha ng isang drone na mukhang kontrolado ng tao pero hindi talaga. Dahil sa tulong ng artificial intelligence system na tinatawag nilang Smart Pilot, pati na rin ng LiDAR na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paligid, ay nagawa nilang bumuo ng drone na hindi lang basta sumusunod sa utos, kundi kaya ring magdesisyon sa sarili. Hindi ito umaasa sa GPS signal o sa patuloy na pag-uutos mula sa tao. Sa halip, kaya nitong umiwas sa mga harang, umikot kung kinakailangan, at kahit tumigil sa ere o lumapag sa lupa, kung sa tingin nito ay mas mainam iyon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kalayaan at tactical control sa mga operasyon, lalo na kung ang misyon ay isinasagawa sa mga lugar na delikado o may malalakas na signal jammer. Ngunit ang talagang nakakabigla at hindi inaasahan sa drone na ito ay hindi lang ang katalinuhan nito kundi ang style ng pag-atake na halos parang sining sa sobrang linis at tahimik nitong galaw. Sa halip na sumugod kaagad sa kalaban gaya ng karaniwang FPV drone na mabilis lumilipad at bigla na lang sasabog, ang Gogol M ay may ibang paraan.
Kapag ito ay dumating sa target area, ay pwede itong dahan-dahang bumaba mula sa ere, maglanding sa isang tagong bahagi ng lupa, at doon ay literal na maghintay. At hindi lang ito basta ilang minuto, dahil maaari rin itong maghintay ng ilang oras, at kung kinakailangan kahit ilang araw hanggang dumating ang perpektong oras ng pag-atake. Sa sandaling iyon ay magpapakawala ito ng mas maliliit na drone na may dalang pampasabog upang tapusin ang misyon. Walang ingay, walang babala at halos walang tsansang makaiwas ang kalaban. Karagdagan pa dito, ang ganitong style ng operasyon ay tinawag ni Andriy na Autonomous Ambush Mode at ayon sa kanya, ito raw ang pwedeng magbago ng takbo ng giyera. Dahil kung ikukumpara mo ito sa karaniwang paraan ng pag-atake gamit ang drone ay malaki ang kaibahan. Sa normal na FPV strike ay may mga pagkakataong hindi tama ang timing o hindi nakakarating ang drone sa target dahil sa signal disruption o radar interference mula sa kalaban. Ngunit sa system na ito ay hindi kailangan ng pagmamadali o tuloy-tuloy na koneksyon. Bukod pa rito, ang pinaka nakakabilib pa sa lahat ay ang katotohanang reusable ang mothership ng drone. Ibig sabihin pagkatapos ng isang matagumpay na operasyon ay hindi ito nasisira. Sa halip ay maaari pa itong gamitin sa susunod na misyon. Hindi ito tulad ng mga kamikaze-style drones na isang gamit lang at pagkatapos ay tuluyang nawawala. Sa halip ang Gogol M ay kayang bumalik, muling mag-refuel, mag-charge o mag-reprogram at pagkatapos ay lumipad muli para sa isa pang misyon. Ngunit ang tunay na lakas ng Gogol M ay hindi lang makikita sa unang atake nito. Dahil pagkatapos nitong ilunsad ang mga FPV drones, ay mayroon pa itong kakayahang bumalik sa base, muling maglagay ng panibagong mga drone, at bumalik ulit sa parehong lugar para magpatuloy sa pag-atake. Isipin mo ito bilang isang uri ng tuloy-tuloy na operasyon, hindi lang basta isang bagsak at tapos. Sa halip na umasa sa isang beses na kamikaze drone na pwedeng sumablay o mapigilan habang nasa ere pa lang, ginagamit ng Ukraine ang Gogol M para maglunsad ng atake mula sa ligtas na distansya. Mula roon ay makikita nila kung sapat ba ang pinsala. At kung hindi pa ito sapat ay babalik ang drone, kukuha ulit ng panibagong mga FPV drones at babalik sa parehong target para ipagpatuloy ang pagtama. Sa ganitong paraan, ang isang misyon ay pwedeng ulit-ulitin hanggang makamit ang buong layunin. At ang ganitong klase ng teknolohiya ay wala pang kapareho sa kasalukuyang gamit ng Russia. Ayon kay Andriy, ang ideya ng drone na ito ay nagsimula pa noong siya ay bata pa lamang. At nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay sinimulan niyang gawin ang mismong bagay na pumasok sa kanyang isipan. Gumawa siya ng mga smart drone na may kakayahang lumipad sa kahabaan ng mga linya ng kuryente, mga tubo ng langis, at iba pang facility na mahirap bantayan. Layunin ng mga drone na ito na hanapin ang mga sirang parte na maaaring hindi napapansin ng mga tao. Kapag may nakita silang problema, ay agad silang nagpapadala ng detalyadong impormasyon sa mga engineers para agad na maayos ang sira. Subalit naputol ang proyekto ni Andriy nang sumiklab ang giyera sa Ukraine noong February 2022. Ngunit sa kabila nito ay hindi nawala ang silbi ng kanyang naunang imbensyon. Sa katunayan, ang mga prinsipyo at teknolohiya mula sa kanyang unang proyekto ay malinaw na makikita ngayon sa disenyo ng Gogol M. Kung noon ay para lang i-report ng drone ang mga problema, ngayon ay kaya na nitong lutasin ang mga ito mag-isa gamit ang sarili nitong mga FPV drones. Isang matalinong pagbabago na nagpapakita kung paano nagiging epektibong sandata ang innovation sa gitna ng giyera. At ang paglabas ng teknolohiyang ito ay dumating sa isang panahong talagang kailangan ito ng Ukraine. Sa loob ng matagal na panahon ay umasa sila sa mga Patriot missile batteries upang harangin ang mga atake mula sa himpapawid na inilulunsad ni Putin. Mula nang simulan ni Putin ang tinawag niyang Special Military Operation, ay hindi na halos tumigil ang sunod-sunod na pag-atake ng mga missiles mula sa Russia. Ayon sa isang pag-aaral mula September ng taon 2022 hanggang September 2024 ay mahigit 11,466 na missiles ang pinakawalan ng Russia patungong Ukraine. Ginawa ng Ukraine ang lahat para harangin ang mga ito gamit ang kanilang air defense systems gaya ng Patriot. Sa kabuuan, naging matagumpay naman sila sa pagharang ng halos 83.5% ng lahat ng missiles. Pero kahit mataas ang porsyentong ito ay hindi pa rin ito sapat. Ang natitirang bilang na nasa halos 1,821 missiles ay tuluyang tumama sa mga target. At ang naging epekto, matindi ang naging pinsala. Hindi lang basta mga energy facilities ang pinuntirya ng Russia, maging ang mga syudad at mga sibilyan ay kasama sa tinamaan. Hanggang sa katapusan ng buwan ng April,
taon 2025, ang patuloy na paggamit ng Russia ng missiles, drones, glide bombs at iba pang uri ng armas ay nagdulot ng pagkamatay ng tinatayang 13,134 na sibilyan. Bukod pa rito, mayroong 31,867 na taong sugatan. At hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga sundalong nasawi sa gitna ng mga labanan. Sa mahigit 3 taon ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa ere ay nanatiling isa sa pinakamahalagang gamit ng Ukraine ang Patriot missile systems. Pero tulad ng madalas na sinasabi ni President Zelensky, hindi ito sapat. Pagsapit ng 2025, 6 lang ang gumaganang Patriot batteries sa buong bansa. 2 ay galing sa United States, 2 mula sa Germany, 1 mula Romania at 1 naman ay pinagsamang tulong mula sa Netherlands at Germany. Mayroon ding partial battery mula sa Netherlands pero hindi pa ito nagagamit dahil kulang pa sa mga bahagi nito. Samantala, noong buwan ng April ay muling gumawa ng panawagan si President Zelensky matapos ang isang mabigat na pangyayari. Isang airstrike mula sa Russia ang pumatay ng 19 katao, kabilang na ang 9 na batang paslit. Sa kanyang pahayag ay sinabi niya ng malinaw na alam ng buong mundo na kulang sila sa air defense systems. Alam ng lahat na epektibo ang Patriot system sa pagsugpo sa mga ballistic threats, kaya ang hiling niya ay ibigay sa Ukraine ang mga systems na ito. Ayon sa kanya, kailangan nila ng 10 Patriot systems. Dagdag pa niya, marami sa mga malalayang bansa ay mayroon ng ganitong kagamitan. At seryoso siya sa kanyang sinabi. Ilang araw lamang matapos ang kanyang panawagan ay lumabas ang balita na handa ang Ukraine na maglaan ng hanggang $15 billion para makuha ang mga kinakailangang systems. Ngunit sa kabila ng napakalaking halaga na handang ilaan ng Ukraine ay hindi ito tinanggap ni President Donald Trump ng United States. At dito makikidang isa pang hamon. Kahit ang missiles ay pagmamay-ari na ng ibang bansa, ay kinakailangan pa rin ng pahintulot ng United States bago ito ibigay o gamitin. Isa itong patunay na kahit sa gitna ng kagipitan ay may mga technical issues na hindi basta-basta malalampasan ng Ukraine. Sa madaling salita, bawat Patriot battery na ginagamit ng Ukraine sa ngayon, kasama na rin ang hindi kumpletong battery na ibinigay ng Netherlands, ay kailangang payagan muna ng United States bago ito gamitin. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari noong May 11, kung kailan tuluyang inaprubahan ng US ang paglilipat ng 100 Patriot missiles mula Germany papuntang Ukraine. At dito na pumapasok ang mahalagang papel ng Gogol-M. Hindi ito pamalit sa Patriot missiles at hindi rin pareho ang gamit ng dalawa. Ang Patriot ay para saluhin ng mga banta na galing sa ere, gaya ng missiles na gustong sumabog sa mga lungsod. Pero ang Gogol-M ay hindi kayang hulihin ng mga missiles habang lumilipad. Kaya kung ganoon, paano makakatulong ang Gogol-M kung kulang na kulang ang Patriots? Ang sagot ay simple, binabawasan nito ang pangangailangan sa Patriots. Ayon sa sinabi ni Zelensky, hindi sapat na palaging dumepensa lang. Kailangang unahan na mismo ang banta. At dito gumagana ng maayos ang Gogol-M. Sa kakayahan nitong lumapit ng palihim sa kalaban at umatake sa tamang oras, ay nagiging posible na sirain ang gamit ng Russia bago pa man sila makapagpalipad ng missile. Kung makalapit ito sa mga airbase ng Russia at masabotahi ang mga eroplano na ginagamit sa pagpapalipad ng cruise missiles at glide bombs, ay puputulin na agad ang ugat ng panganib bago pa ito makasama sa Ukraine. Habang kailangan pa rin ng mga Patriots para saluhin ang aktwal na mga missiles sa himpapawid, tinutulungan ng Gogol-Mangyuk Gogol-M Rhine na bawasan ang dami ng kailangan harangin. Dahil kung wala ng sapat na missile launchers ang Russia, mas konti na rin ang mga kailangan saluhin. Isa pa, sobrang layo rin ng pagkakaiba ng presyo. Ang isang Patriot missile ay maaaring umabot ng $3 million hanggang $5 million. Pero ang isang buong set ng Gogol-M drone, kasama na ang ilang FPV drones, ay hindi aabot sa 6-figure cost. Ibig sabihin sa halagang katumbas lanang ng isang Patriot missile ay makakabili na ang Ukraine ng maraming Gogol-M. At kung totoo ang sinabi ni Andriy na kayang patumbahin ng Gogol-M ang mga eroplano ng Russia, ibig sabihin nito ay may hawak ngayon ng Ukraine ng isang sobrang murang sandata na napaka-epektibo pagdating sa opensiba. Hindi man ito kapalit ng buong Patriot system, isa pa rin itong napakahalagang dagdag sa arsenal ng Ukraine. May mga kahinaang hindi kayang takpan ng kahit gaano karaming interceptor missiles. At dito na din pumapasok ang kakayahan ng Gogol-M. Ayon sa ilang ulat, ang paglabas ng ay isa ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng paggamit ng drones sa digmaan. May mga bansang katulad ng China at United States na may sarili ring drone programs,
Pero ang Ukraine ang isa sa mga kauna-unahang bansa na talagang gumamit ng ganitong teknolohiya sa gitna ng tunay na labanan. Gogol M. Habang ang iba ay nananatiling sekreto o nasa testing pa lang, ang Gogol M ay ginagamit na ngayon sa mismong digmaan. At ito ang dahilan kung bakit dapat mangamba ang Russia. Ayon kay Andriy, kasalukuyan ng gumagawa ang kanilang grupo ng TIG-50 na bawat buwan. Kasama pa rito ang halos 400 na FPV drones na isinasama sa bawat mothership. Dahil sa kakaibang design nitong software-based system, ay pwede itong gamitin sa iba't ibang klase ng sasakyan. Sabi pa niya, maaaring i-apply ang parehong teknolohiya sa mga unmanned aerial vehicles na may AI, sa mga unmanned boats at kahit sa mga unmanned ground vehicles. Gaya ng sinabi ng isang military reporter, ang pinakaimportanteng unang hakbang ay nagawa na. Ang long-range drone system na gumagana ng mag-isa ay naipakita na. Kahit pa ito ay unang version pa lang, sa dami ng nagagawa nito ay isa na itong problema para sa Russia. At kung ganito kabilis ang pag-develop ng Ukraine, ay tiyak na mas malala pa ang darating. Alam ng parehong panig na ang laban ngayon ay hindi na lang tungkol sa dami ng sundalo o tangke. Hindi rin ito paligsahan kung sino ang may pinakamaraming missiles. Ang tunay na laban ngayon ay nasa teknolohiya. Kaya naman itinakda ng Ukraine na makagawa ng 4.5 million drones kada taon bago matapos ang 2025. At higit sa 96% ng mga iyon ay gagawin sa loob ng bansa. Pero hindi rin naman nagpapaawat ang Russia. Ayon sa ilang balita na lumabas noong May 28, nagsisimula na rin silang gumamit ng AI sa mga drones mula sa paghahanap ng target hanggang sa pagtama nito. Ayon sa mga ulat, gumamit na raw ang Russia ng hanggang 1,400,000 na drones noong 2024 at posibleng mas lumaki pa ang bilang sa mga susunod na taon. Sa madaling salita, mainit ang labanan pagdating sa drone warfare. Pero sa ngayon ay mukhang Ukraine pa rin ang nangunguna. Sila ang may actual system na ginagamit na sa labanan, sila ang mas mabilis gumawa at sila rin ang mas maaga nakagamit ng AI. Sa totoo lang, kung may manufacturer ng drone sa labas ng Ukraine na hanggang ngayon ay wala pa ring nagagamit sa aktwal na digmaan, ay baka panahon na para aminin na hindi ito sapat. Dahil ang Ukraine na mismo ang naging testing ground ng mga drones sa panahon ng totoong giyera. Kung hindi ginagamit ng Ukraine ang isang drone, ibig sabihin hindi ito pumapasa sa tunay na laban, lalo na kung ang labanan ay matinding gaya ng ngayon. At dito dapat mangamba si Putin. Dahil kahit hindi pamalit sa Patriots ang Gogol M, isa itong matibay na katuwang. Yun ang panandaliang pakinabang. Pero ang mas malalim na tagumpay nito ay nasa hinaharap dahil habang tumatagal ay mas nagiging matalino pa ang AI na nagpapatakbo sa Gogol M. Kada buwan ay mas gumagaling ito, mas pinuwang kilos at mas epektibo sa pag-atake. Hindi nito ibig sabihin na hindi na kailangan ng Ukraine ang Patriots. Kailangan pa rin ng mga ito at gagamitin nila ang bawat isa para saluhin ang mga banta mula sa ere. Pero ngayon ay kailangan ng harapin ni Putin ang bagong katotohanan na may panibagong panganib na tahimik na lumalapit. Hindi ito maingay, hindi ito nagbubunyag ng paglapit, pero dala nito ang tiyak na pagkasira. Isa itong silent killer na hindi nakikita sa radar at kayang sirain ang mga mismong gamit na pinaka-nakadepende si Putin upang maipagpatuloy ang digmaan. At kung hindi ito matapatan ng Russia, ay posible na ito na ang simula ng tuluyang pagkalugi ng kanilang lakas sa digmaan.